Hihingan namin kayo ng mga updates tungkol po sa mga kaganapan mula sa Department of Agriculture. Ito pong issue sa NFA at matapos po yung suspensyon ng 136 po, no? 139. 139 na tauhan po dyan. Kumusta na po ang status ng investigasyon ngayon? Sinabi ng ating Pangulo ay necessary action itong ginawa ng Ombudsman sa pagsuspinde dun sa 139 officials and employees ng National Food Authority para masigurado na hindi na mangyari yung mga ganitong kaguluhan at inuutos din ng ating Pangulo na masigurado na tuloy-tuloy ang serbisyo ng NFA dahil ngayon ay simula na ng harvest season, so inutos niya sa ating kalihim na siguraduhin na tuloy-tuloy yung serbisyo sa National Food Authority at sa ating mga magsasaka sa panahon ng pamimili ng palay ngayong March at April hanggang May. Ito po ay sa mga hindi nakakaalam, ito pong suspension ay tungkol po doon sa ano bang inappropriate sale of NFA rice. Tama hindi niya, merong na-receive na complaint ang ating kagawaran kasama ng Ombudsman at Office of the President hinggil nga doon sa sabi natin na naganap na pagbebenta ng mga bigas ng na hindi sumunod doon sa mga alituntunin na tinakda ng NFA Council. So parang meron silang sinasabi na hindi raw dumaan sa bidding process, na benta ng masyadong mura, kaya ang kumita lang yung mga kakilala nila na binentahan daw. Those are some of the allegations which are currently being investigated. Ngayon sir, may tanong po tayo mula sa ating kasamahan sa media po na si Bernadette Reyes ng GMA News. Ano raw ang gagawin ng DA para masiguro makikipagtulungan ang NFA sa investigasyon? Actually, inutos na ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr., sa bagong tinalagang officer in charge ng National Food Authority, si Mr. Piolito Santos, na ihanda lahat ng dokumento na kakailanganin ng Ombudsman at saka ng ating Internal Audit Service at ng Independent Investigating Panel para masigurado na lahat ng dokumento na kakailanganin would be available for a just review. Ganon din yung mga tao na involved. Actually, kahapon ay nag-start na rin yung congressional hearing sa pamumuno ni Congressman Mark Enverga ng Committee on Agriculture and Food. Okay, meron pong pahabol pa na tanong si Bernadette Reyes. Paano masisiguro na ang patuloy na buffer stocking ng bigas, gayong daan-daan po ang nasuspinde sa NFA at balita ko nakapadlock yung mga warehouse? Sa ngayon ay sa dami ng warehouses, about 97 yung napadlock dahil alam natin yung mga bodigero ay sila yung nagmamay-ari sila yung namamahala noong bodega. So dahil suspended sila, kailangan nilang ipadlock. Pero ngayon ay nag-utos na rin si Secretary Chu Laurel na kay Mr. Piolito Santos, yung bago natin na officer in charge, na siguraduhin na merong sasalo doon dito sa mga or merong replacements dito sa ating mga nasuspending bodigero para masigurado natin na magiging patuloy yung operasyon at yung maging patuloy din yung pamimili ng mga palay dahil nga ngayon ay panahon na ng anihan at magpipik ito April-May, Ninya. Sino po yung magre-replace dun sa mga nasuspend na warehouse supervisors? Merong mahigit 2,000 na empleyado ang NFA at meron naman tayong mga next in rank at nag-assign na actually na pangalanan na ng National Food Authority yung mga papalit at nag-issue na rin ng necessary order ang ating kalihim para masigurado nga na tuloy-tuloy yung operasyon ng National Food Authority. So bukas na po yung mga warehouse or currently binubuksan isa-isa yung 97 po na napadlock? Meron lang itong protocols kasi kailangan pag inopen yan, kailangan i-inventaryo yung nasa loob. Meron din tayong witness galing sa Commission on Audit at yung iba pang representante para masigurado natin na tama ang bilang kasi kailangan masigurado natin yung pananagutan, yung accountability nung dating bodigero at saka yung bagong bodigero. Walang mawawala doon sa current stocks. At pag may pumasok, alam natin kung gaano rin karami. Alright. Maraming salamat, Asek Arnel, sa mga update na ibinahagi mo mula po dyan sa Department of Agriculture.